Hello mga kasosyo at kanegosyo. Welcome sa Ask Sir Vince segment ng Usapang Pera kung saan sinasagot natin ang inyong mga tanong at concerns na pinapadala sa ating email o sa ating mga social media comments. Nag-email sa atin si Rebecca at nagpasaklolo sa kanyang wool insurance policies. Ito ang email niya sa akin. Hi Sir Vince! Napanood ko po ngayon lang yung interview nyo kay Sir Ogie 3 years ago at naliwanagan po ako. Meron po akong 3 insurance, kinuha ko sa AXA, AIA, PruLife. Lahat po wool. All insurance for a 10-year term. O AXA, 2,500 per month, paid 69 months, 172,500 ang naibayad, pero fund value ay 121,985. Mayroong 50,514 loss. Bale, 51 months left to pay. AIA, 2,686.15 per month, paid 94 months, for a total of 252,498. Ang fund value, nasa 207,000. 45,000 pesos ang loss. 26 months left to pay. PruLife, 3,000 per month, paid 46 months, or for a total of 138,000 pesos. Fund value, 66,927. 71,000 loss, bale 74 months left to pay. Pa-help naman po, i-withdraw ko na po ba? Tapos mag-MP2 na lang sa pag-ibig? Ang laki po ng loss ko. Total niyang 3, nasa 166,000 pesos. Kaso, sabi malaki ang charge kapag winidraw. Bababa pa yung makukuha ko sa value ngayon. Sabi po kasi ng agent, kikita eh. Sana po mapansin at matulungan nyo ako. Marami pong salamat. Lubos na gumagalang, Rebecca. Ito naman ang ating response kay Rebecca. Hi Rebecca, salamat sa pagtitiwala at pagbabahagi ng iyong sitwasyon. Naiintindihan ko ang iyong panghihinayang at frustration sa mga nararanasan mong pagkalugi sa iyong mga wool policies mula sa AXA, AIA at PruLife. Ang sitwasyon mo ay isang malinaw na ilustrasyon ng aking matagal nang pinupuna tungkol sa Variable Universal Life Insurance. Consistent kong sinasabi na ang wool ay isang financial product na dapat iwasan sa lahat ng pagkakataon. Ang naranasan mo ngayon ay sadyang bunga ng likas na estruktura ng VUL. Tama ang iyong obserbasyon na ang wool ay insurance na may kasamang investment kung saan may tinatawag na fund value na nakalagay ang investment portion. Gayunpaman, sa aking karanasan, di hamak na mas mura ang term insurance kaysa sa VUL kung protection ang pag-uusapan. Ang pangunahing dahilan kung bakit napakamahal ng wool at kung bakit ka nakakaranas ng malaking pagkalugi sa fund value kumpara sa iyong ibinayad ay dahil sa napakalaking charges na ipinapataw dito, lalo na sa mga unang taon ng policy. Kasama sa mga charges na ito ang premium charge, insurance charge, policy fee, annual management fee at maaaring mayroon pang iba. Dagdag pa rito, isang malaking dahilan din ang malaking komisyon na nakukuha ng mga insurance agents sa pagbebenta ng VUL. Sa unang taon ng VUL policy, madalas ay halos wala o wala talagang napupunta sa investment fund mo. Ito ay dahil karamihan ng premium ay napupunta sa fees at commission ng ahente. Sa mga susunod na taon, maliit pa rin ang alokasyon para sa investment. Halimbawa, 10% lang sa ikalawang taon, 45% sa ikatlong taon. Ang istrukturang ito ang dahilan kung bakit ang investment portion ng VUL ay nagsisimula sa napakaliit na base na sadyang nakakasama sa paglago nito dahil hindi na-take advantage ang compounding effect. Kaya kahit sa kabila ng iyong mahabang buwan ng pagbabayad, 46, 69, 94 months, makikita mo na malaki pa rin ang diferensya ng iyong binayad at ng fund value mo na nagre-resulta sa loss na iyong nakikita. Tungkol sa iyong tanong kung i-withdraw mo na at ang usapang malaki ang charge, tama ka. Napakalaki ng pre-termination penalties and charges sa investment ng VUL kung i-withdraw mo ang fund value.
lalo na sa mga unang taon. Halimbawa, 100% charge kung i-withdraw sa unang taon at unti-unti itong bumababa hanggang sa ika-10 taon. Ang VUL ay hindi savings product at walang garantiya na hindi bababa ang fund value mo dahil ang performance nito ay nakadepende sa market. Sa puntong ito, narito ang aking payo batay sa aking matagal ng paninindigan. Paghinto ng pagbabayad. Dahil ang VUL ay fundamentally mali sa financial na aspeto, hindi ko inirekomenda na ituloy ang pagbabayad dito. Kahit pa nagno-normalize na ang komisyon ng mga ahente, pagkalipas ng 4 hanggang 5 taon, ang pagpapatuloy nito ay sumusuporta pa rin sa flawed value proposition ng VUL. Kung ang fund value mo ay maliit lang o lugi kumpara sa iyong binayad, maaari mo na lang itigil ang pagbabayad sa VUL policies. Ang mga naibayad mo na yan ay ituring mo na lang bilang isang mahal na tuition fee. Isang aral na super expensive, ngunit nagbigay sa iyo ng mahalagang kaalaman sa financial literacy. Hindi ka obligadong magpatuloy sa pagbabayad dahil hindi naman ito loan contract. Huwag kang matakot sa ahente mo dahil wala siyang magagawa kung hindi ka na tutuloy magbayad. Encashment ng fund value. Kung may fund value ka pa at may makukuha ka pa rito, maaari mo itong i-encash at i-invest na lang ng hiwalay. Maghanda ka lang sa posibleng pre-termination penalties at charges. Ang importante ay makalaya ka sa isang produkto na hindi nagbibigay ng magandang benepisyo para sa iyong pinaghirapang pera. Pagsisimula ng Buy Term and Invest the Difference Strategy or BTID. Ang pinakamagandang gawain ngayon ay simulan mo na ang BTID o Buy Term and Invest the Difference Strategy. Sa BTID, bibili ka ng pure term insurance na mas mura at nagbibigay ng mas malaking coverage kaysa sa VUL para sa parehong halaga ng premium. Ang pera na matitira mula sa dating budget mo sa VUL ay i-invest mo ng hiwalay. Sa ganitong paraan, hindi ka magbabayad ng maraming charges na karaniwan sa VUL at ang iyong investment fund value ay hindi magsisimula sa zero, kundi sa isang mas malaking halaga. Ito ay magbibigay ng mas malaking kita sa paglipas ng panahon dahil sa compounding effect na kung saan ay mas malaki pa ang kikitain mo kumpara sa VUL. Talaga pong dapat pinaghihiwalay ang insurance at ang investment kung gusto mong masulit ang iyong pera. Pagtutok sa MP2. Magandang ideya ang iyong pagtingin sa MP2 ng pag-ibig. Ito ay isa sa mga inirerekomenda kong produkto para sa investment, lalo na para sa mga long-term goals tulad ng edukasyon ng anak o paghahanda sa retirement. Ang MP2 ay isang magandang alternatibo kung saan mas direktang napupunta ang pera mo sa investment at may magandang dividend rates. Sa aking pag-aaral, mas malaki ang fund value ng BTID na inilagay sa MP2 kumpara sa VUL fund value para sa education fund. Rebecca, ang mahalaga ngayon, sinimulan mong i-practice ang good financial housekeeping at pumili ng financial products na sound through and through. Ang iyong sitwasyon ay hindi kakaiba at marami ang nakakaranas nito. Manindigan ka para sa iyong pinansyal na kapakanan. Patuloy akong naniniwala na ang pagyaman ay napag-aaralan at napagtutulungan. Sana ay nakatulong ito sa iyong pagdedesisyon. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Lubos na gumagalang, Sir Vince. Sana po ay nakatulong ang ating talakayan ngayong araw sa inyong pagdedesisyon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, concerns o sitwasyon na nais ninyong pag-usapan natin dito sa Ask Sir Vince segment, huwag po kayong mag-atubiling magpadala ng email sa info@vincerapisura.com. Maaari nyo rin po kaming bisitahin sa vincerapisura.com at i-click ang Ask Sir Vince. Tandaan po, mga kasosyo at kanegosyo, ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.